So ano na bang update sa more than 2 months sa pagtatrabaho sa sa nursing and rehab? Lakas ng ulan mga paps. Ayan, nagatid lang tayo ng ating mga service. Ayun, what is up mga paps. Di man sana ako magbablog kaso ayan, ang sarap ng panahon ngayon. Sobrang lakas ng ulan. Pero kung kailan may pasok na tayo, may pasok tayo mamaya mga paps. Hinatid ko lang yung mga service natin. Ayan o, kulimlim. Ang sarap matulog kung kailan may pasok tayo. Ayun, October 2 na pala. Lakas ng ulan mga pap. So ayun, try natin mag vlog ngayon. Pero konti lang siguro kasi may pasok din tayo Ayan, dito ko na lang siya pinark para easy access. Kasi ilang oras na lang papasok naman na tayo sa work. Ayun, ang lakas ng ulan Maulan, sarap matulog. Ayan, pasok na tayo mga baps. Kala ko umuulan pa. Nagdala ako ng kape. Kasi kanina ang lakas ng ulan. Ngayon paglabas ko, wala nang ulan. Yung malapit-lapit na yung oras ng pasok mo, doon ka tatamaan ng antok mga baps. Hinang haba ng oras di ako makatulog. Gusto ko mag-idlip kanina Anyways, ngayon pasok na tayo sa work. 1:26. Maaga tayo maalis kasi malayo-layo ang biyahe natin mga paps. So yan, let's go. Mga ilang linggo lang yan, magbabago na yung kulay ng mga punong yan mga paps. Medyo lumiliwanag ng kalawakan mga paps. Ito na yung panahon na palaging nakakaantok mga paps. Umuulan-ulan tapos pakulimlim Kaya may dala tayong kape pampaalis ng antok. Yun mga paps, dito na tayo. Meron pa tayong 5 minutes. So mag-sip muna tayo ng kape. Sip muna ng kape pampaalis ng antok mga paps. Let's do it. 1 of 3. Unang araw ng 3 araw na duty natin. Let's go. Iwan ko na lang tong kape ko dito. At lumalabas naman ako pag lunch. Yo, so what is up mga bap? Ang aga pa ng break ko ngayon mga baps. Look at that Ayan maliwanag pa mga bap. Time check is 6:35 pa lang mga baps. Nakapag-break na tayo. So nandito ako dito sa isang isang hall. Yung sinasabi ko before na andito yung hospital malapit. Pero din ito, sakop din siya ng nursing and rehab. Pero nakahiwalay yung building niya. Nakadikit siya dito sa hospital. And yan, nandun ako kanina sa sa rehab. Pero kinausap ako nung nag-i-schedule kung gusto ko daw na ma-assign dito or malipat dito. Nag-i-start na nga ako dun So sabi ko okay naman. Okay lang sabi ko. So ngayon nandito tayo. Feeling ko mas dito, mas okay kaysa doon sa kabila. Kasi sa kabila takbo ng takbo. Dito medyo 11 lang siya 11 residents. Pero hindi naman puno lahat ng beds. Hindi puno lahat yung mga rooms. So ang hawak natin is ilan lang. Yun, basta mas chill. Sa tingin ko mas chill dito. Kagaya niya, naka-break tayo ng 6:30. Kung doon, mga paps, di pa ako nagbe-break yan. Ang break ko doon, mga 8 o'clock or past 8. Kaya mas feel ko talaga, feeling ko mas okay dito, lalo na kung masasanayan mo na dito. So, yun lang mga pap, update, 30 minutes break, lunch. Ako nangyata ako ng biscuit. Kasi wala naman akong ganang kumain mga paps pag ganito. Lalo na pag nasa kabila ako. Yung busy ang work. Lumpia pa lang baon ko. Pero tayong lumpia. Ayan, naglumpia kasi si manager
Kagabi, naglumpia kami kagabi. Bali leftover. Mahilig tayo sa leftover to lumpia. Ngayon mga bab, update ko kayo ulit mamaya pag uwi. And yun, uwi na tayo mga bab. Kasi gabi na. Ayan na, dilim ng Kalawakan. Let's go. Oh, 10-10. Malumanay ang ating duty. Sana palaging ganun. Chill lang mga babs. Yan ang mga prepared natin na duty, ano, na shift. So yun mga bab, 10-10. Uwi na tayo. And maraming salamat mga babs. Till the next video. Titignan natin kung may dudugtong pa tayo dito, no. Yun, 22 minutes ang biyahe natin. Kaya let's go. Sabi niya. Basta like spice. Yan. Almusal tayo. Yan, dito na naman tayo sa mall mga babs. Same spot. Yan, nag-iya silang mag-almusal. Tapos dumiretso na kami dito sa mall. Titingin daw ng pantalon si manager. Ako naman dito lang sa sa couch. Syempre as usual. Tambay mode. Yo, what's up mga bab? Sandali, oras. Time check 1:30. Yung pasok na tayo ng work. Second day ng ating 3 days shift. Let's go. So yan mga paps, buhay CNA. Gabi na tayo. Layo nang na-parkingan ko ngayon. Yung banda ron pa. Pagkahapon kasi daming mga sasakyan dito. Doon pa tayo nakapag-park. So ayan ang facility namin mga bab. Yan lang ang mapapakita ko sa inyo. Hindi pwedeng ma-video. Dito sa labas okay lang naman mag-video. Bawal lang sa loob. Bawal magpakita ng loob ng facility. Lalong-lalo na yung mga pasyente or residents. Bawal pakita. So yun, let's go mga bab. Second night natin. And tomorrow last night. Let's go. Palang si Tito Bap. Layo. Yun, magandang umaga mga babs. Sabado. Ayan, kaka-drop off lang natin kay manager dito sa kanyang work. And tayo naman may pasok pa tayo mamaya, last day of work. Woo! Last day of work and then day off na naman ng 4 days. 3 of 3 na tayo. Di muna tayo mamamasada ngayon mga babs. Medyo total day off na natin bukas. Baka bukas lalabas tayo. Mag-Uber lift tayo. Ayun, pagod kagabi mga babs. Doon ako sa rehab. Mabuti nung first day natin, doon tayo sa sa transition. Ano bang tawag doon? TCU. Transition Care Unit ang tawag nila. Para sa akin mas easy doon kasi mas less ang resident or patient. Although mas mas full assist, pero mas easy. Kasi nga konti lang ang pasyente. Nung Thursday, doon ako na-assign 9 patient lang. Yun nga lang, meron COVID case. So may isolation room kami doon. 2 yung COVID patient. So ano na bang update sa more than 2 months sa pagtatrabaho sa sa nursing and rehab? So yun, ang update is medyo nakaka-catch up na ako mga babs. Yung katawan natin pagod, oo pagod, pero pagtapos naman ng trabaho nakapagpahinga ka na, nawawala ng pagod. Pero yung nandun ka talagang mararamdaman mo yung pagod, lalo na pagka nasa after dinner or before dinner hanggang after dinner. Ayan, mararamdaman mo na. Tsaka talagang bilisan. Kailangan mong gumalaw ng mabilisan. Hindi ko lang alam kasi kapag ginawa mo talaga yung full na mo, yung dapat mong gawin, mapapagod ka talaga. Pero di natin maaalis kasi yung mga iba nagsushortcut. Ayun, tawag doon.
Hindi rin natin sila masisisi dahil nga sa sobrang dami ng naka-assign na resident. Minsan talaga may time or di mo maiiwasan na mag-shortcut. Kasalanan nila yun, di kasalanan ng CNA yun mga babs. Syempre isa lang katawan natin, di naman lahat pwede natin asikasuin ng ng matagal, like halimbawa kahapon meron akong feeder or dependent sa mga hindi nakakaalam, meron tayong dependent feeder ang tawag, so kailangan silang i-assist, pakainin. Meron akong 3 kahapon, and napakatagal kumain ng mga yan mga babs, kasi nga feeder, nahirapan silang lumunok. Although naka-puree na sila, matagal silang lumunok kahit puree na. So ang siste mga bab, magtatagal ka doon sa room na yon, sa patient na yon, pero hindi pwedeng mag-spend ka ng whole 1 hour mo doon, dahil nga hindi lang yun ang pasyente mo mga bab, hindi lang yun ang ina-assist mo. So kailangan mong i-shortcut, yun ang tawag doon. Kahit di pa siya tumitigil sa kasi malalaman mo naman minsan kapag sinusubuan mo ayaw na nila, ay minsan nakakapagsalita naman sila, minsan naman di na bubukas ang kanilang mga bibig. So yun ang sign mo na okay na. And minsan naman gusto pa nila pero kailangan mo nang i-cut, kasi kailangan mo pang lumipat ng room para matulungan mo naman yung ibang pasyente. So yun sinasabi kong shortcut mga bab. Pero syempre kung tama lang yung patient ratio, magagawa mo lahat yun. Yun ang problema sa mga facility, sa mga nursing home. Ayan. What else? So regarding naman sa work nga, nung una medyo na-overwhelm tayo. Kasi nga hindi tayo sanay na mga ganon, hinahawakan mo resident or patient is 15, pinakamababa 9, sometimes bibigyan ka ng 18. Siguro 2 beses pa lang naman ako nabigyan ng 18, mostly 15, 12, pinakamababa 9. Pero yung 9 na yun mga babs, 15 pa rin yun, kaya lang minsan yung iba is independent, so parang nagiging 9, pero 15 pa rin kasi kailangan mo pa rin silang silip-silipin, kailangan mong tanungin kung may kailangan sila. Yun, pero yun ang update so far. Medyo nakaka-catch up na tayo, medyo nasasanay na tayo, kumbaga nai-immune na tayo sa ganun na setup. Kaya yung mga bago mga babs, yan advice ko, tiyagaan nyo lang, kasi sa una talaga masya-shock kayo, ma-overwhelm kayo sa mga bagong CNA lalo na pag napunta kayo sa mga nursing homes. Talagang masya-shock kayo. Ayan, meron kasing emergency ambulance, kaya tumabi tayo. Nasaan na ba tayo? Ayun, tiyagaan nyo lang. Pero pag hindi talaga para sa inyo, hindi nyo feel, hanap kayo ng iba. Marami naman opportunities ang CNA mga babs. Kung para sa inyo marami talaga yung patient na 15, pwede nyo i-try yung one-on-one. May mga agencies na magbibigay ng one-on-one, may mga agency na pwede nyo applyan, na bibigyan lang kayo ng isang pasyente. Yun nga lang, ang setup nun mostly is sa home. Meron din naman yata sa hospital, parang ganon, or sa facility, parang pupunta ka ng facility tapos isa lang ang alaga mo. Yun, pwede kayo doon sa mga ganon. So depende sa gusto nyo, hanapin nyo kung saan yung hanapin mo kung saan yung komportable ka. Ayun. Kasi tayo, ako kasi na-try ko na yung one-on-one, na-try ko na yung facility. So para sa akin, sa ngayon hindi ako para sa one-on-one.
Pero siguro darating yung point, darating yung time na yung katawan natin is hindi na tayo pabata mga babs, ano. Darating yung time na hindi ko na rin kakayanin yung 15 patient or 15 residents. Yun, baka nag-transition din ako sa 1-on-1 o kaya sa mga 6 patient kagaya nung dati kong pinagtrabahuan, ano. Mas chill. Pero ngayon hanggat kaya ko, siguro dito muna ako. And yeah, hindi pa rin natin inaalis yung option sa hospital. Kasi ang alam ko mas maganda yung patient ratio sa mga hospital. Nasa 9 patient lang yata sila. Basta palaging 9 lang. Kung dadami man correct me if I'm wrong, ano, sa mga CNA na nakapag hospital na. Pero depende rin kasi sa hospital yan Pero alam ko may mga hospital din na binibigyan sila ng ng maraming pasyente. Mga 15 din ganon. Pero mostly yata sumusunod sila sa patient ratio na 9 parang ganon. Kasi in-applyan ko dito noon, yung dito tumawag sa akin 9 patient lang. Yun ang sinabi sa akin sa interview. Kaya lang, yun nga, hindi para sa atin yun. Kasi hindi ako tinawagan. Pinahintay ako ng 2 months yata mahigit. Kaya napunta tayo dito sa trabaho natin ngayon. Which is okay naman so far. Maganda yung benefits. And mas mataas yung offer na sweldo kaysa dito. Yun lang yung hospital na tinatarget natin. Hindi natin nakuha. And tsaka yung patient ratio nga. Yun. So napunta tayo sa nursing and rehab. Pero when it comes to benefits, mas maganda yung benefits dito sa work natin ngayon. And sa rate, mas maganda yung rate. So yun lang ang update. In-update ko lang yung mga CNA vlog natin sa mga nag-aabang ng CNA vlog, ano. And karugtong lang, itudugtong lang natin ito yung mga past days na vlog natin kasi may mga clip ako nakuha doon. And yeah. So that's it for today's vlog. Yun, kung may question kayo regarding the CNA, nursing home and rehab, ano, ayan, pwede kayong mag-comment down below para makapag-share tayo ng mga ideas and tips, lalo na sa mga bagong CNAs, ano. And sa mga dating CNAs na alam ko marami dyan ng mga 15 years, 18 years, 25 years experience CNA. Yeah, conversation lang tayo sa comment box para yung mga bagong CNAs mabigyan natin sila ng mga tips and ideas. Siyempre kasama na ako doon kasi bago lang din naman ako CNA. So yun, that's it for today's vlog, and maraming salamat kung nakaabot na hanggang dito sa dulo ng video ito. And last thing natin mamaya, tomorrow start na ng day off natin. And yan, baka makagawa ulit tayo ng bagong vlog for tomorrow. That's a different different video na. So anyways, by the way, hanggang dito na lang. Tito Bap is signing out. Peace.